Souvenir o sabotahe, misteryosong pag-usisa ng isang Argentino sa hand wraps ni Pardo, ikinagalit ng mga Pinoy boxing fans. Sa bawat suntok, may pangarap. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Isang nakakanginig tuhod na puwersa ang ipinamalas ng Pinoy boxing sensation na si Mel Pardo matapos ang wasaki ng pangarap ni Tobias Reyes sa loob lamang ng unang round. Sa laban ay nasang magiging dikit, tila bagyo na dumaan si Pardo at pinatagal lang ang laban ng 65 seconds. Unang bumagsak si Reyes mula sa isang malutong na left hook. Hindi pa nakabawi ang taga-Argentina, sinundan ito ng sunod-sunod na pagbagsak hanggang umabot ito sa 4 na beses nang umalik sa lona si Reyes bago tuluyang itinigil ng referee ang laban para sa isang round 1 technical knockout victory. Dahil sa panalong ito, opisyal nang hinirang si Pardo bilang mandatory challenger para sa IBF Flyweight Champion na si Masamichi Yabuki ng Japan. Ngunit sa kabila ng matamis na tagumpay, isang kakaibang eksena sa locker room ang naging mitsa ng mainit na diskusyon sa mundo ng social media. Habang nagdiriwang ang kampo ni Pardo sa loob ng locker room, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakuna ng video. Isang matandang lalaki na hinihinalang opisyal o malapit sa kampo ng kalaban ang pumasok at nakiusap na kunin ang hand wraps ni Pardo bilang souvenir. Gayunpaman kapansin-pansin sa video na imbes na itago ito bilang alaala, agad na idiniin ito at sinuri ng maigi ng matanda ang hand wrap na tila ba ay may nahanap na kakaibang bagay o palaman. Ang kilos na ito ay nagdulot ng matinding pagdududa at kaba sa mga Pinoy boxing fans. Ang punto ng kontrobersiya, una, ang takot ng mga fans. Maraming mga Pinoy ang nangangamba na baka gagamitin ang hand wraps para magtanim ng ebidensya o gumawa ng kwento na may chemical o ilegal na kagamitan nito upang ma-disqualify si Pardo. Pangalawa, reaksyon sa coach. Binatikos ng ilang netizens ang coach ni Pardo na sa pagpayag na ibigay ang malagang kagamitan na ito sa isang estranghero, lalo na't mainit pa ang resulta ng laban. Pangatlo, ang katotohanan. Mariing nanindigan ang kampo ni Pardo na malinis ang kanilang panalo. Mayroong mga opisyal na nakabantay habang ginagawa ang hand wrapping at lahat ito ay dokumentado sa video. Sa gitna ng mga haka-haka, nananatiling kampante ang silent assassin ng Pilipinas at ayon sa mga nakasaksi sa aktwal na pagbabalot ng kamay o hand wrapping, naging napakahigpit ang seguridad at may kinatawan pa mula sa kabilang kampo na pumirma at sumang-ayon bago isuot ang gloves. Hapon lamang ang may hand sealing technique pero ang Pinoy, natural na lakas ang gamit. Anay na isang fan sa social media, malinaw na ang bilis at bigat ng kamao ni Pardo ay bunga ng disiplina at hindi sa anumang pandaraya. Mga kakwento sa ngayon, nakatutok ng lahat sa bakbakang Fajardo kontra kay Yabuki. Bagamat pilit na dinudumihan ng ilang kampo ang kanyang imahe sa pamamagitan ng issue sa hand wrap, ang video evidence ang magsisilbing proteksyon ni Pardo laban sa anumang tangkang pag-agaw sa kanyang mandatory squat. Tapos na ang usapan sa Argentina, ang kamao ni Pardo ay handa na para sa world title sa Japan. Sa kabila ng pagdududa ni Tatang, ang katotohanan ay nananatiling nakaukit na sa kasaysayan. 4 na bagsak sa unang round, isang malinis at brutal na dominasyon. Kay Tatang, may minsay ako sa'yo. Tatang, wala ka nang magagawa, sakalam talaga yung aming mandirigma. Kaya tandaan nyo na, don't cry for us, Argentina. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan nyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.